What the? Malas. Tangina. What is up guys? Sabado na Sabado ang nangyari, no? As you can see here, may malaking problema tayo. Maliit na problema, palalakihin natin. Tignan natin kung may butos ba ito. Wala, dahil mayroon pa naman tayong DIY dito na tire repair kit tsaka pang removal nito. So we'll see. Titingnan natin, no, kung may hangin ba lalabas dito. Let's hope na wala, no? Gamit tayo ng pliers. Remove this thing requires a lot of cursing and swearing, no? Hindi na tayo gumamit ng mga profanity words gaya ng mga PI at saka mga pisting ganyan, dahil wala naman tayong mapapala niya. Ayaw na ayaw talaga niya, no? Ayaw na ayaw talaga niya. Ito guys, no? Ewan ko kung makikita ba ninyo, but this thing, uy, napakalaki ng pako guys. Putsang talaga. What the? Malas. Tangina. Ito guys, no? Ito po ang ang pako niya. Parang ganito ang direksyon niya, no, sa pagkabaon niya. Hindi siya direkta talaga na perpendicular, kundi nakabaon siya at an angle. Wala naman akong nakikitang nafe-feel na na may butas dito, but we need to make sure na kung may singaw ba talaga ng hangin o wala, dahil kung meron, another back job na naman, dahil ipapa-repair natin ito sa vulcanizing shop na trusted natin. Ipapatching natin ang tire wall sa loob. This thing is cursed. So ito guys, no, may nakuha tayong spongha, leftover sa kakawashing natin on the recent day. Ito natin siya ilalagay. Oh, so far walang butas, no? Walang singaw ng bula, no? Walang bula. So no air leak, no? No air leak. Walang air leak. Ganyan talagang buhay. Minsan minamalas tayo. Pero dito, it's all medyo naswertihan ako dahil hindi talaga siya bumaon sa loob. Itong stupid thing na ito, no? Curse this thing. So ito guys, no, for emergency purposes, bumili ako ng tire repair kit sa Mr. DIY, for the sake lang na simba ko palayo. Kung mabutasan ako ng gulong, is mayroon akong pang roadside repair na pwede kong magamit para ma-repair ko ang gulong ko at maiuwi ko sa bahay ang motor ko, at doon ko na siya further na ipapatching. Ang purpose talaga nitong tire repair kit is for emergency use only. Hindi ito permanent solution. Ang purpose talaga nito is pag nasa biyahe ka at need mo na matapakan ang butas ng gulong mo, itong gagamitin mo para makauwi ka. Tapos pag uwi mo, dadalhin mo ang motor mo sa vulcanizing shop para ipapatching. So anyways guys, no, buti na lang hindi ko siya nagamit. So ito yung kailangan ninyong dadalhin as part of your everyday carry, whether nagko-commute kayo or nasa biyahe kayo. Magdala na kayo ng tire repair kit galing sa Mr. DIY. Nasa mga 50 pesos lang ito, no. Tsaka bumili na din kayo ng pliers or multi-tool. Itong sa akin medyo may kamahalan kasi ganzo ito. Nasa mga around 2K siguro ang presyo nito sa Shopee.
no? And then last but not the least, kung you need also to invest the portable tire inflator, no? May available naman dyan sa Xiaomi, nasa mga around 1,900 to 2,300 ang price, depende kung nag-order kayo online or doon kayo bumili sa mall, no? So ito lang po guys, buti na lang ay hindi ko to nagamit kasi kung may butas talaga itong gulong na ito, ma-i-demonstrate ko to sa inyo kung paano ito gamitin. Madali naman ito gamitin. Punta lang kayo sa YouTube, search nyo lang kung paano to gamitin. Ayan, wala. Just as easy as that, no? Anyways, next portion ng ating video is the Q&A portion, no? Shout out and Q&A portion. Goji wants to battle says, hello Sir Gak, I'm planning to buy Sniper 155. Ano po yung good tips? Now, it depends po, no, kung anong klaseng rider ka. Depende yan, no? Whether kung beginner rider ka pa lang or first time mo pang maka-own ng Yamaha Sniper, kung hindi pa ka nanggaling sa Sniper 150 or sa mga whether may experience or wala ba sa mga declutch na mga motor or kakagaling mo ba sa scooter na segment. Let's say baguhan ka pa lang, no? Ano po yung good tips? Now, kung first time mo talagang makadrive ng bagong motor, regardless kung anong motor pa yan, start slow, no? Familiarize yourself with the controls, basic ergonomics, how it accelerates, how it brakes, how it corners, ano ang response niya sa pagdating sa mga humps, sa traffic, no. Just start slow. And then as time goes on, you get familiarized sa yung motor until such time na ikaw po ay naging quote and quote, no, one with your machine or one with your car. Yan po ang ginagawa ng mga season ng mga riders, no. Naging one na ang kanilang interaction with each other hanggang sa mafe-feel mo na kung ano ang response ng motor mo, ano ang kanyang feedback, marunong ka na mag-control sa kanya in low speed, high speed, cornering, braking, how it behaves pagdating sa putika, pagdating sa ulan, pagdating sa mga lubak-lubak at mga sungkaan. You should go for it, no? Next question. SKX Genji 1072 says, boss, ano app yung gamit nyo sa costing? Ito po yung Drivo na app na ginagamit ko sa lahatan ng mga ginagawa ko na mga gastusin sa motor ko, no? Galing sa mga refueling, sa mga maintenance, sa mga upgrades at modifications, inilalagay ko lahat dyan. From the smallest bolt to the most expensive part na pinagawa ko sa motor, lahatan na dyan, no? Kahit sa mga 1 liter bottle na mga tubil-tubil ko sa mga kung saan lugar hanggang at kahit anong gas station, inilalag ko talaga dyan para maging mas accurate at maging mas realistic po ang aking mga pag-monitor sa aking gastusin po ng aking motor, no? Ito po yung Drivo app na ginagamit ko. Paring Ching GQC5914 says, pa-shout out boss 143, subscriber mo ako, RS lagi, heart, no? Salamat sa pag-subscribe. Anyways, thank you. Itong content natin, no, pang motor, saka minsan mga enjoyment sa mga rides, minsan waswasan. User P19GH1DL3I said, Mustam sa malakas na ulan. So you are referring sa aking duhan na raincoat. May one time na hindi ko to na-record kasi gabing-gabi na, alas 9 na ng gabi. Pauwi na ako, naabutan ako ng malakas na ulan. Fortunately, wala akong naging issue sa malakas na ulan, no. Tuyong-tuyo ako pagdating ko sa bahay. Malakas ang ulan at medyo bumaha pa from Villanueva patungo sa aking bahay. So wala akong issue dito, no, sa duhan raincoat na nagamit ko na sa under sa heavy rain condition. Ronde Monable says, ninduta sa imong rides boss oy, solo ra ka kanunay, ako sa bunta pohon, pa shout out na lang ko sa imong mga vlog boss. Oh, okay. Sir Ronde, thank you sa pag-comment mo, no. So ito po yung sagot ko sa iyong tanong. Madalas solo, minsan may kasama ako, depende yan sa
depende yan sa no, so kung saan ako pupunta at anong scope of works na ginagawa ko. Usually nagra-rides ako mainly dahil sa trabaho. Minsan may kasama ako na magra-rides. Ito si Sio Pimentel na formerly nga naka GTR 250, ngayon ay naka CF Moto. Yan usually ang palagi kong kasama sa aking mga rides under work purposes, no. Ronde muna Blazes, magbisaya na lang ka sir, hehe, magkalisod-lisod man tayo magtagalog, mas nindot gid mag-vlog nga kung magbisaya. Tinuod gid ka, no. Tinuod gid ka nga lisod gid kay magtagalog sa Bisaya ray agi, no, kanang binondakan pagi kay tinagalog. Anyways, wa pa ko ka-record, no, sa akong Mio Sporty na ako. Anyway, ako pa tong i-record, magbisaya ra ko ato po, no. Arvin Atienza 9479 says, Sir, ano po ang kulay ng gasolina ng Petron Blaze? Blue po or red? So, ang sagot niyan is kulay blue po ang Petron Blaze, no? A follow-up question din from Elijah Mahilong 4995. Tanong niya, pwede ba masagol sa red by? You are referring po, no, sa Petron Blaze 100 octane. Kahit anong gasolina pa yan, basta't minimum 91 octane. Pwede. Pwede mo ipaghalo ang regular at special, regular at Petron Blaze, Blaze at special, walang problema kasi ang naka-indicate dyan sa ating owner's manual is 90 octane minimum. Kahit paghaluin po mo mayang dalawang octane na yan, walang problema, no. Ang minimum talaga na octane rating, no, sa ating sniper is 90 octane. Tsaka ni-recommend talaga is 91 octane under most circumstances, no. Kung stock lang talaga ang makina mo, wala ka pang ginalaw dyan sa loob ng makina mo maliban sa spark plug. Pero kung may ginalaw ka na dyan sa makina mo, nagpa big bore ka na, nagpa semi-dome ka na piston, cams, mga ganyan-ganyan, mga kalikot-kalikot, hindi na applicable itong 90 or 91 octane. Mag 95 octane ka na lang o di kaya mag Petron Blaze, which is a little bit more expensive, no, in terms of economic na side, no, economic na side. When I'm leaving California. Wala nang ulan, guys. Anyways, I'm still wearing my raincoat in this cold, dark night.